I think I always say na kung nasan yung asawa ko, yun ang home ko. Correct. So, regardless of kahit saan man siya, so, yeah. Ikaw ba? Ito ang Pinoy Husbands Podcast. Ako po si Paul. Ako po si Norbert. Samahan niyo po kami sa episode na to para malaman niyo ang buhay Pinoy husband dito sa ibang bansa at doon naman sa mga Pinoy husbands na talagang makita nila yung relasyon, makaka-relate kayo sa aming mga story. Yeah, pag-uusapan po natin ang mga kwento ng totoong buhay, tagumpay at hamon para po tayo matulungan na maging isang mabuting Pinoy husband. Alright. So sa aming topic for today, Norbert, talagang as a first episode, yes, pag-uusapan talaga natin yung ano nga ba talaga yung itsura tsaka yung feeling na mabuhay sa Germany. Kasi nasa Berlin po kami ngayon. Mm-hmm. Ito yung aming masasabi na home. Masasabi mo bang second home or first home? Yeah, I think, I mean, mga, ano ba? Ano mang sabihin natin, mga kababayan, just saying, para po hindi kayo masyadong mahiwagaan. Ayan. Lalim ng Tagalog. Yes, dito. ganda. Ako po ay taga Cebu, so hindi po ako sanay mag-Tagalog. So, please lang po, patawarin niyo po ako if hindi ako masyadong magaling mag-Tagalog, but magaling ka, Norbert. Salamat po. In Bisaya, we say maningkamot ta. Parang, ano ba ito sa Tagalog? Maningkamot ta. Maningkamot, para bang pagsisikapan natin dyan. Yeah. Galing kasi yung kamot sa Pilipinas, kakamutin mo talaga yung nangangati, kakamutin. Yeah. So, paningkamot, yes. Paningkamot. Yeah. Parang magpursige. Parang, you strive, you do your best effort. Ang galing. So, yeah, and I think para sa ating unang episode sa Pinoy Husband, kung second home ba natin ang Germany, siguro, I think, yes, kasi yung asawa ko, she's 100% German, and na-meet ko siya sa South Africa. I think yung sa first namin na meeting, yung naging kami talaga, yung na-feel ko talaga is, I came home. That's how I felt. So, to me, pag sinabi na home ba, I think I always say na kung nasan yung asawa ko, yun ang home ko. Correct. So, regardless of kahit saan man siya, so, yeah. Ikaw ba, second home mo na ba ang Berlin? Actually, very interesting yung sagot mo kasi ganun din yung sagot ko eh. Yung story kasi namin for a long time, nakatira kami sa China for nag-meet kami sa China, so nandun kami for 2 years, ganyan. Tapos sa Philippines, 3 years. Tapos ngayon, dito na kami for almost 8 years na. Ang masasabi ko ganun din. Ang home ko is nasaan yung asawa ko, tsaka yung mga anak. Dun yung home eh. Alam mo yun, na hindi yung lugar mismo. Although may nami-miss din ako ng mga bagay na sa Pilipinas, na pagkain lalo na, no? At ang iba rin yung society, di ba? Yung community na feeling natin. Pero pag umuwi ka ng bahay, hindi ko na-feel yung homesick na sana may kasama kung, alam mo yun, yung na-miss ko. Hindi ko masyado na-miss yung mga kaibigan ko. Although, marami naman akong kaibigan na na-miss ko, di ba? Magalit sila. So... magalit. Ako, ang daming ibaba sa akin. But yeah, I think, agree ako dyan kasi ang tumira ako sa South Africa din kasi that's where I met my wife. Akala ko talaga yung concept ng home is parang isang lugar siya, di ba? Like, you always feel like home. But once I meet my wife and we officially got together, yeah, yun yung first time na na-feel ko na, wow, ang home pala ay nasa isang tao. And I just felt so much peace na parang, I felt like I found my home. Wow. So, hindi ko inisip yun na Germany pala. Hindi ko talaga, honestly, inisip ng like, parang extra effort. Yes. Yun lang talaga. Feeling ko, wow, like, I'm home. Who would have thought na dito pala ang physical home? Yeah, so, yun. That's correct.
Actually, meron nga tayong kaibigan no? Hindi ko na lang babanggitin, baka mabash na naman tayo. Actually, yung family niya naghiwalay. Kasi gusto nilang tumira dito sa Germany. Siya muna yung nag-migrate. Tapos yung iba niyang yung half of his family, yung asawa niya, naiwan sa Pilipinas. So parang hirap siya. Alam mo yon, yung parang hiwalay talaga literally yung family niya na nandun sa iba nasa Pilipinas. Yung dito din. Yung iba nandito din. Yung struggle na, alam mo yon, hindi kayo kumpleto. Hindi ka mapakali. Yeah. You would wish na kung whether sa Pilipinas man yan or sa Germany man, pero yung family niyo dapat talagang buo. Yeah. I mean, diba, at the end of the day, pamilya naman talaga ang parang bumubuo ng home. So, especially sa mga Pinoy, diba, masyadong malaki sa atin ang pamilya. Like, hindi naman yan pinagkakaila na parang kapitbahay mo nga, pamilya mo na, di ba? Yes, correct. Tama nga yan. Aso ng kapitbahay mo, pamilya mo na din. So, I think just to pick up nung pag-usapan natin. So, para sa mga viewers natin na nasa Pilipinas, so, yung mga OFWs po na kasama ninyo sa inyong mga asawa ninyo na sa ibang bansa, nanay man yan o tatay man yan, talagang i-appreciate nyo po yun. Kasi, hindi po madali mabuhay sa nahiwalay sa pamilya. No? Yeah. Especially pag yung sa mga sa Tagalog, yung you get used to it, like nasanay ka. Nakasanayan mo, di ba? I think pag nasa Pilipinas, different perspective of like parang anong buhay abroad, like pero pag nandito ka na, talaga palang hindi necessarily tugma yung ina-imagine natin na hindi mo pala inaantala na ang lamig ay talagang hindi nagsa-stop, like constant cold. Hindi mo mapatay yung aircon. Hindi mo patay ang aircon, di ba? Kahit saan ka pumunta. Yes. So, mahirap talaga. Mahirap. Kaya minsan po, bisitahin nyo rin po yung mga kamag-anak nyo sa ibang bansa kung may chance, no? Kasi nami-miss po talaga nila yung family, pagkain lalo na, no? So, ganun. So yun, Norbert, paano ka nga ba talaga nag-adapt sa buhay natin dito ngayon sa abroad tsaka sa foreign mo na asawa? Parang, ano yung dynamics nyo na masasabi mo na parang sa normal Filipino family, hindi ganun yung dynamic? Hindi ko talaga inakala na yung magiging asawa ko ay isang hindi taga-Pilipinas. Like, hindi ko in-imagine yun kasi feeling ko, they always say na, marriage is really communication and I'm sure valid yun, di ba? Lahat ng relationship in the bigger sense, talagang anchored on communication. So, inisip ko na wag na kong pahirapan ng aking sarili. Hindi na nga kayo magkaintindihan ang Pinoy sa Pinoy, di ba? Lalo ng Bisaya sa Tagalog. Di ba? Ayun na nga ang isa pa yun. So, hindi ko siya talaga inisip. Tapos, nag-asawa na kami. Talaga palang yung love, yung pag-ibig, talagang hahamakin niya ang lahat, di ba? Wow. Parang ma-overcome na lahat lang parang struggles na yun. Kasi, feeling ko, yun naman talaga ang like common ground eh. Hindi naman yun na hindi naman siya kailangan one is better than the other. Talaga at the end of the day, you just love each other, di ba? And then you have to sort of like do the best that you can to really honor and love each other. So, yung parang hindi na siya more about of kung ano ang culture ng Pinoy o anong culture ng German, like you consider that but you are not focused on that. Yun yung parang para naming dynamic ng asawa ko para okay, ano ba yan, like we try to like understand where it's coming from. Tapos discuss namin kung ano bang parang pinanggagalingan ng reaction mong ganyan or bakit ganyan yung ginagawa yung certain things. So but we understand na talaga na may difference. Okay. Hindi na yun bago. Like, you come in a perspective na, okay, ito ay kaiba. Ikaw, Paul, I mean,
you've been married for long ngayon kesa nung nagsisimula kayo? Alam mo, very good question. Thank you for asking that. Actually, sa amin naman ni Stephanie, ang kwento kasi namin, di ko naman masabi madugo, pero marami kaming pinagdaanan na challenges. Confession lang, nasabi ko naman to sa aking Facebook community, siya sa profile ko. Nung nagsimula kami, hindi talaga kami ready. As in, nabuntis siya, di pa kami kasal. Tapos talagang hirap. Alam mo yun, yung differences, challenge, hindi kami ready na maging mag-asawa kasi hindi naman namin pinalano yun. Although gusto ko na talaga siyang pakasalan nung una pa lang. Pero ang masasabi ko is, ang simula namin, ng relationship namin, ang dami naming pagtatalo na hindi ko akalain na pagtatalo na. Alam mo yun, tulad ng paano niyo palakihin ng bata. Sa Pilipinas kasi, mahilig tayong magkalong ng mga anak. Ano bang kalong? Ano ba yan? Yung buhat, carry. Ano sa Bisaya yun? Hindi ko alam. Sorry po. So yun, yung kakalungin mo yung bata, sa kanila kasi gusto nila laging nasa sa papag, sa floor, para lang para yung bang pagtakbo nila, yung development daw. So, para sa akin, malaking pagtatalo na yun. Kasi gusto kong laging kalungin yung anak ko. Sabi niya, wag, parang dapat may time. Ganun ba? Isa rin malaking pagtatalo namin na thankfully, no, na naging maayos na ngayon is yung faith. Nung na-meet ko si Steph, hindi siya Christian nun eh. So, dumating sa point na nagtatuloy namin yung mga beliefs. So I think, thankful din ako kay Lord na naging Christian si Steph over time. So, ngayon, ang aming way na raise yung kids is yung, ang sabi ko talaga sa kanya, ever since, hindi kami tumira kahit saan. So, tumira kami sa Europe, sa Pilipinas, America, kahit saan, okay lang sa akin. Basta palalaki namin yung pamilya namin na Christian. So, ngayon, kaya nandito kami kasi gusto niya dito. Pero at least, yung the way we brought up the kids, merong fear of the Lord. So, malaking bagay talaga. Malaking bagay yun. I think, ang ganda, no? Kasi nga, yung parang, yung lives na ganon, hindi siya na-focus sa isang bagay lang. Talagang common ground siya. So, hindi niyo napagtatalunan yung mga superficial things. Gaano ka Pinoy how do you say that? Like, say it in English, bro. How much of the Filipino are you bringing into the relationship? Yun. And, kumbaga, is it really important na parang ina-assert natin ang pagka-Pinoy? Kasi ikaw yung padre de pamilya, ikaw yung tayo yung parang man of the house. Yes. Sanay tayo sa ganung parang ayun ang susunod eh. Parang paano ba yung wala. For real talk lang, di ba? Ganun lang. Explain mo yan. Paano yan? Hindi naman. I think, awan ko, siguro malaking bagay rin yung pagiging Christian na natuto ako, namulat ako kasi ang traditional marriage, which is sa Pilipinas, gano'n naman, di ba? Yung tradisyon na lalaki ang nagtatrabaho, ang babae nasa bahay. Kalimitan hindi ko sinasabing lahat. Malaking bagay yung ganong setup na padre pamilya, sino masusunod. Pero pag nasa Germany ka pala, no? Tsaka siguro sa ibang European na countries, yung buhay may asawa na, yung asawa mo dumating na sa point na nagtatrabaho din, tas ikaw nagtatrabaho din, yung mga decision makings ninyo, no? Hindi parehas. Kasi kung ang asawa mo ito, very classic tsaka very simple example para lang maintindihan ng mga viewers saka mga ibang tao na nasa Pilipinas, no? Kumbaga, if ang trabaho ng asawa mo nandito sa Berlin at ikaw, may trabaho ka din na dumating sa ibang bansa, sa Munich, ganyan, paano nyo didesisyon na nun? Kasi may trabaho din yung asawa mo eh. Diba? Kumbaga, parang hindi na siya ganun kadali na lahat tayo lilipat sa Munich kasi nandun yung trabaho ko. Hindi mo na masasabing ganun ngayon. Diba? Tapos pangalawa,
I think yung mga yung values dito sa Europe, napakalakas ng women empowerment. Hindi naman sa mababa ang women empowerment sa Pilipinas, ano? Pero kumbaga yung society na ano dito, talagang ano na siya, iba. Yung mga babae talagang minsan may voice na pag sinabi nila sa asawa nila, ayoko na sa'yo, madali sa kanila maghiwalay. Wow. Diba? Parang ganun. So, ano ang sekreto? Ang sekreto ay servant leadership. Wow. Yun yung natutunan ko na kung ikaw ay totoong Christian na husband, ang pagiging leader ay pagiging servant. Yun naman ang tinuro ni Jesus. Yeah, Kaya oo minsan, nga. hindi ko maintindihan pagka yung sinabi ng lalaki, kailangan mag-submit ka sa akin, ano? Kasi at the end of the day, yun naman yung example ni Jesus. Paano maging leader. So yun ang masasabi ko na example. So iba, Norbert, anong experience mo dyan? Yeah, I think yung sa amin naman kasi bagong kasal ako, like mga 3 taon pa lang, ang dami kong kailangan i-remind sa sarili ko na magkaiba na ang babae at lalaki. Given na talaga yun. Pero yung mindset, talaga yung parang mind framing ng Pilipino, tapos Bisaya pa, tapos iba talaga siya sa how they also do it here. And na-discover ko siya nung nag-start na ako mag-learn ng language nila. So, nung nag-marriage prep pa kami, parang sa mga nakikinig, parang para yung isang short course na you guys go together just to have a meeting with some the pastors or whoever's leading it, na para lang mag-guide kayo, 'di ba? At tapos so yung pastors namin ano na sila, parang excited na sila kasi isang German at sa Filipino, not a very common mix. Tapos lalaki pa ang Pinoy, 'di ba? So sabi ng isang pastor namin, sabi niya, pag inaral mo yung language, you will have an idea kung you'll have a glimpse of knowing paano nag-iisip ang isang kultura. Hindi ko talaga iniisip yun ng todo, pero narinig yun, para akong tinamaan ng bus. Parang, oo, ano? Kasi, reflective ang language, so parang the culture of a certain society, di ba? So, inisip ko, kaya palang Cebuano ganito, kaya pala Tagalog ganyan. So, nung nag-aral ako ng German, na-realize na, kaya pala ganito sila. Kaya pala sinasabi natin na punctual sila, na talagang efficient. Kasi that's how the language was designed. And so to me, helpful yun sa akin na parang, so kunwari, pag may sinabi yung asawa ko na may sinabi siya, tapos feeling ko hindi siya, bakit sinabi niya yun? Parang hindi siya hindi naman masakit, pero parang ano ba yun? Bakit hindi ko, may weird feeling ako. Iniisip ko talaga, ano ba yung translation nun sa kanila? And then, saan bang galing yun? And then, dun, because of that filter, then I realized okay. So then there's more understanding. So, ano lang, medyo, of course, no, ano ba yan? Ano ba yung tiring sa Tagalog? Kapoy. Ano ba yan? Napapagod. Napapagod ka, di ba? Yun. Ano sa Bisaya? Kapoy. Parang apoy. Yeah, pwede naman. Pero di ba, napapagod ka din kasi yung yung mental calories mo na di ba? But it really helps. So I think parang in that relationship, yung language barrier nagiging parang blessing na din siya in disguise. Na hindi kayo masyadong hindi na kami agad-agad nag-flare up kung may nagkakaintindihan. Wala nang parang teleseryeng dramang nangyayari, 'di ba? Maganda yan kasi
actually talagang merong intention na gusto mo matutunan yung yung language ng asawa mo. So in that way, naiintindihan mo talaga siya, no? Kasi I think yung language, malaking bagay eh. Ang language na kailangan matutunan talaga para at least magkakaintindihan talaga kayo. And in the same way, I think din na sa side niya din, I also try to explain things, diba? So kunwari may in Bisaya, in our Muttersprache, in our mother tongue, we say it like this. Okay. So parang ganun din on the other side. So I think nung pumunta yung wife ko sa Pilipinas, nakita niya yung parang, 'di ba, situation, parang anong setup sa bahay, ganyan. So it also helps her to understand more. I see. Maganda nga yun. Kasi iba talaga yung aside dun sa language, pati yung the way we relate to other people, iba eh, no? Lalo na yung mga parents natin, tsaka yung parents nila. Iba yung relationship in terms of the way we relate. Hindi yung relasyon obvious, pero yung ano yung buhay nila sa buhay ng pamilya ng Pinoy, magkaiba eh. Oo. Diba? Ano bang tawag mo sa in-laws mo? Ang tawag ko sa in-laws ko eh, mga mommy. Name lang nila. Mommy Helen, mommy. Gusto naman din ng nanay niya. Okay. Pero actually, alam ko nga yung iba, first name basis. First name basis. Oh, hirap Ikaw, anong tawag mo sa... Hirap ako dyan kasi bago pa, hindi ko talaga alam. Diba, feeling ko, hindi ako respectful. Parang, tinatawag mo na sa pangalan ng first name. First name, parang, talaga, parang wala bang mommy dyan? Parang hindi siya, parang, sa kultura kasi natin, kasi di ba may titles tayo. So, nung sinabi naman na okay lang, so, panasanay ka na din. So, actually, meron tayong episode tungkol dyan sa mga ganyang terms and relationship, pati sa iba, no? So, kung ganun, anong mo? So, feeling mo ngayon na nandito ka sa Germany, asawa mo nandyan, so home natin yan, talagang settled na. Pero masasabi mo ba na may nami-miss ka pa rin sa hometown mo? Oo naman talaga. I think, hindi ko na-realize kung paano ko siya talaga na-miss ng like, greatly. Ikaw. Like, kasi hindi ko, ano ba yun? Hindi ko in-expect. Yun. Hindi ko in-expect na may miss ko talaga yung wika. You know? Yung wika ng Pinoy. Like, kasi when I lived in South Africa, mga kababayan, nanirahan din po ako sa South Africa ng medyo matagal din. Hindi ko masyadong iniisip ang Pilipinas kasi feeling ko parang yung mga kasama ko doon parang masyado siyang community, you know, masyadong ang daming nangyayari sa isang taon. Sa yung mga ganun. So parang para din kasi yung mga South African, para din mga Pinoy eh. Parang yung vibe nila eh. Pero nung dito ako nanirahan, tapos kailangan mo din mag-learn ng ibang language, doon ko na-realize na, man, I miss my language so much. Yes. You know, and like dati, hindi naman ako nanonood ng news ng, ng Pilipinas. But ngayon, parang kahit hindi naman masyadong maganda ang balita, hindi ko na, pag naririnig ko lang yung salita or Bisaya, Tagalog naman kasagaran. Sorry. Tagalog naman yung news, 'di ba? Pero para din siya parang na-relax yung brain ko, no, na naririnig ko yung Tagalog or may nakikinig ka din ng mga Bisaya na podcaster. So para siyang yun ang hindi ko in-expect. Kasi akala ko na English ayaw ng English. Kapagod din pala. That's true. Ang experience ko din dyan is yung, parang pag may nakita kang kapwa Pinoy, tapos taga-Tagalog, uy, kuya, kamusta? Yung bang gusto mong kausapin? Kasi nga, pala yun, no? Oo, kasi nga gusto mo lang magsalita ulit nung lengguwahe mo na hindi mo na pagsalitaan nung parang ang tagal mong sinupres eh. Yung salitang Tagalog na hindi ka makapag-express masyado na mabuti kasi hindi yung lengguwahe mo. Yung ganun ba? Oo. Kaya, at sa bahay nyo ba, ano ba yung gamit nyo na language sa bahay nyo? Ang language namin English,
Tapos ang asawa ko nagjo-German sa mga bata minsan, pati yung sa bunso. Yun lang, for me, ang naging failure ko nga talaga doon yung hindi ko masyado na-instill yung Tagalog. Kaya parang ngayon, bumabawi ako. Tinatry kong bumawi doon sa bunso para para matuto siyang mag-Tagalog. So I think, importante talaga yung language. Language sa isang pamilya. Yeah, I mean, there's so many naman, 'di ba, studies about about these things. I think naman na may talagang like right way of doing it. Yeah. Depende naman talaga sa pamilya 'yon, pero I think sa in terms of like language in the house. Yeah. Like yung asawa ko, we speak English kasi yun naman talaga yung language na where we met. Hindi naman kasi nga we met in a different country, so wala nag-expect na mag-Tagalog ako or mag-German siya, English. So yun yung parang nakasanayan namin. And kaya nga, so when we see Filipinos abroad and we see them just like a chance encounter, talagang gusto mo talagang magsalita ng Tagalog or gusto mo talagang makuha yung relationship. At saka naaaliw sila yung mga asawa natin. Ang dami na nangyari sa akin dyan na nasa restaurant, kahit sa anong bansa, kahit sa Switzerland or kahit sa pumunta. Pag Pinoy yung parang nagsuserve, tapos parang nalaman namin na Pinoy, tapos nagko-connect talagang yung asawa ko na-amaze siya, parang bakit nyo kilala yung isa't isa? Like, paano ba yun? Like, ano ba ang yun yung observation niya na sabi niya normally parang excited tayo, no? Oo, na parang kilala natin lahat ng tao sa Pilipinas. Diba? Totoo yan. Iba yung pakiramdam na, uy, kababayan ko pala to, saan ka sa Pilipinas? Saan ganun, diba? Kahit na hindi kayo magkilala, diba? Kahit na talaga. Tatanungin ka kung may kakilala ka. Oo. Kilala mo ba si ganito sa Pilipinas? Sa Maynila? Kasi kilala natin lahat ng tao sa Pilipinas. But yun naman talaga ang na-appreciate ko sa ating mga Pinoy, na totoo naman talaga yun, na parang we feel so connected to each other, especially when we're not in our hometown. Mismo talaga yung kaya minsan mas stronger yung connections pag nasa ibang bansa kasi alam mo na iilan lang kayo dyan, so para talagang pag-uusapan hanapan yun ng paraan para maging close yung community nyo, no? Parang ganun. Kaya kami po ay nagkakilala ni Norbert sa ganitong paraan. O nga, di ba? Isang lang yun. Isang chance encounter sa isang event. Yeah. Ngayon, meron na po tayong Pinoy husbands dahil doon. Oo nga. Galing ni Lord. So, yun. So, I think para lang sa closing na, ano nga ba talaga masasabi natin sa mga viewers na parang sa simula ng episode ng Pinoy husbands? Na alam mo yun, parang for Filipinos na may asawang foreigner, ano nga ba talaga yung parang defining na masasabi mong characteristic? Well, I think special nabubulol na naman ako. Yung English, bro, yung pagka-Bisaya ko talaga hindi na suppress. Okay. Not that I'm suppressing it. Anyway, kidding aside, I think what I love about our show, the title is Pinoy Husbands, is that hindi lang siya about living abroad. It's really about being proud of our heritage, and because we are the husband, we are leading the family. Kasi ang dami kong kilala, ang mga kaibigan natin na mga Pilipina na nakapangasawa ng mga foreign nationals, at hindi na yun bago sa atin. Oo, diba? Totoo. Alam, statistically naman, according to our research, na mas marami ang Filipinas who are married to foreign nationals. But bihira ang Pinoy na may asawang foreigner. Ang embassy nga hindi nga naniniwala. Talagang seryoso to. Totoo to. Yeah. So, ginawa natin, no? Ano ba ginawa ninyo? So I think to me special yun kasi ang 'di ba ang role natin as leaders, as of the family, may responsibility tayo like
as husbands, we take care of our wives, and we lead the family, and we set an example for the next generation. So to me, sana naman po sa mga nakikinig sa amin, sana sa aming mga next episodes, we will talk about more about our experiences. Sana naman po, kung ikaw Pinoy husband na nakikinig, whether your wife is foreign or not, I hope that na may encourage ka na na hindi ka nag-iisa. Yun lang gusto kong sabihin, na may mga tao na nakaka-relate sa iyo, na na hindi mo kailangan maging perfect. Yes. Mag-effort ka, para maging mabuti kang husband. Para yung pamilya natin may magandang kinabukasan. Kasi parang hindi na masyadong let's take away the pressure, of being like the perfect kind of husband, because it's never gonna happen. So ang dami ng pressures sa iba't ibang angle, 'di ba? Sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, no? So hindi na kailangan na dagdagan pa ng society, na kailangan more encouragement. Yeah. So yun lang, nowadays, 'di ba? Yeah, yun ang ating goal dito, 'di ba, sa ating show. Correct, yeah. Aside from malaman niyo ang buhay ng Pinoy na may asawa sa abroad, na nakatira sa abroad, ito also encourage you sa different angle na, meron palang ganitong klase ng buhay, na hindi lang dun sa mundo ninyo na nasa Pilipinas, para marami kayong matutunan din. Yeah, and talaga naman, again, we just want to help the husband, the man of the house, to become a better person and become a better husband. Yeah. Okay, so maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Wow, deep Tagalog, Yeah, so till next time, talaga namang marami pa tayong matututunan dito lang sa Pinoy Husbands Podcast.